Praise the Lord! Magandang umaga mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Ang mananagumpay sa umaga ito, masabi ng Amen. Amen! Nagtagumpay ka sa iyong katangahan, Amen. Amen! Nagtagumpay ka sa masarap ang pahinga, masarap ang tulog, day off. Pero ang bawat tao, bawat Kristiyano at anak ng Diyos na inuuna ang kanlulati at gawain ng Panginoon. Mananagumpay, Amen. Welcome to August. Sa buwan na lang kakanta na si Jose Maruchan. Okay, parang sound ng feeling, August. Pero for the meantime, habang naghihintay tayo ng prayer months, tayo natin enjoy ang August. Welcome to our new sermon series. Basahin niyo po. If then, the logic of Christ. May pang science po. Medyo sa mga estudyante teacher, makakalinig ko kayo sa ating tema sa buwan. The logic of Christ, anong gawin niya ng Panginoon. So sa umagang ito, ay handa po natin ang ating mga puso at isipan. Tayo pinalangin. Salamat nga sa umagang ito ng pagsamba. Mga dadala namin ay mga sarili, ang puso at kaluluwa, ang lupang katawan. Daladala ang mga pagbuhay pagsabat pa salamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa sikat na linggo na hindi kapatid sa amin, Panginoon. Daladala namin mga handog, bilang patunay na hindi ka nagkukulang sa amin. Ama, salamat sa umaga ito, Panginoon, kami may magkakataon na muli makapakinig na iyong mga salita. Upang Panginoon Diyos ay mapalakas, mabigyan ng pag-asa, mapalangin, mapalalo. Amang Diyos, kaya kung ang mga puso ay nagkunda. Ganito ito sa matabang lupa na handang mahaskan ng mga paghilig, mga salita. Upang aming pong buhay ang Espiritu ay lumago at magkaroon Panginoon ng bunga. O Diyos, ipagpalain mo bawat isa sa bagay ito. Itago mo yung malipin sa iyong ituran ito. Ito ay may taas. Ikaw, Jesus, ang tumigas. Solid yung gloria, ito ang lahat. Walang Espiritu, tumigas ka sa umaga. Ipuno ang puso ng mga kapatid ng Panginoon na kailangan ng lakas, ng inspirasyon, ng edukasyon. Panginoon, tumigas ka sa bawat isa sa amin sa mga Jesus. Pinapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Let's welcome everyone. Kaway-kaway po tayo. Hindi tayo nagkita-kita. Sino po dito nasabi ang linggo na sabi ko sa pagsamba? Sino po dito? Dito na naman. Kala niyo po ba sa isang Kristiyano, our lifestyle should have always the anticipation that Sunday will come, that we will worship the Lord. We will fellowship with the Lord. So isang lagi natin dapat kasabihan ng araw ng pagsamba. Imagine sa loob isang linggo, pitong araw, 24/7, ilang oras lang ang hinihingi ng Diyos? 2 oras na higit ang pagsamba. 45 minutes to 1 hour kapag nag-overtime at nakalikaan sa state race of taas ng time. Diba gano'n lang kayo ang hinihingi sa inyo ng Panginoon? No, ito po ay isang, imagine, konting panahon na hinihingi ng Diyos ay nagiging kanugulan sa kanya. Ipagdalan mo ba? Ipapriority mo Panginoon. Diba? Pag ituloy natin ang tatlong ulit ng pananamba, sumasamba because of by option. Wala siyang lakad, kaya siya magsimba. By option, wala siyang sakit. By option, walang mas importante bagay, kaya sisimba. Pangalawa ko din naman ba? By obligation. Simba kasi ako naka-assign. Simba kasi, may gagawin ako sa Diyos. Simba kasi, baka magsimba ang crush ko. May obligasyon. Kaya maglalagay ng Panginoon sa samayan ng ba? By sumasamba, by devotion. Devotion ng samayan ng balatay na bawat linggo na pagsamba, dapat namin siya patahanan ng kanyang ama upang magpasalamat at ulit siya alam ka namin. Every Christians, our lifestyle, our passion is that we are a worshiper of God every Sunday morning. Amen? Amen. Our topic for this month is about if then the logic of Christ. So, punto tayo sa science, kasi science po ang tema naman. So, yung mga malalang gawin ng science, may recitation ko lahat. So, we get the theme from Aristotle.
was 1-3, greatest philosopher who ever lived, the first genuine scientist in history. He was born on 384 BC. Sino yung buhay niya dito? Jules. And died on 322 BC. He made a pioneering contribution to all fields of philosophy and science. He invented the field of formal logic. And he identified the various scientific disciplines and explored their relationships to each other. So yan po si Aristotle. So tinuwa po natin yung kanyang theory or concept of conditional statement, which is also called the if and then statement. So the if and then statement has two parts. Ano yan? The hypothesis and the conclusion. The hypothesis, it is the if-and-then statement, conditional statement. Aristotle introduced the idea of syllogism, a logical argument in which conclusion is drawn from the two premises on which includes a condition. Example, all humans are mortal. Lahat ng tao ay mortal. Socrates is human. Socrates ay tao. Therefore, Socrates is mortal. Kung gayon, si Socrates ay mortal. Ito po example natin and then. So, ang kapag independent statement, so if then, saying is that if someone is human, then they are mortal. Socrates is human, therefore he is mortal. O isang tinala ay tao, then siya ay mortal. Kung si Socrates ay tao, siya ay mortal. So, nakuha niyo po yung parang konsepto ng ating tema sa pagkakas. But our topic for this time is if you really know me. By the word of the Lord from John chapter 14 verse 7. And said the Lord, if you really know me. If you know me. Diba? If you know me, you will like me. If you know me, you will understand me. Kapag pinala mo ako, maintindihan mo ako. Kapag nakilala mo ako, magugustuhan mo ako. Because it's something that is, you are telling someone that there's deeper inside of you na kailangan ka pang malaman. And today, God is speaking to you right now that He's asking you, now, at your seat, Jesus Christ is asking you, if you really know me, kung talagang kilala mo ako, kilala mo ang aking Ama. Okay, grabe ang pag-aralan po. Ang setting po ng versikulo to ay mula nung panahon si Jesus ay nagawa ng banal na hapunan, huling hapunan, kasama na kanyang mga disikulo. Yan po setting ng verse sa John chapter 14. Sa setting na yan, sa bago yung Lord's Supper. Commercial ba tayo? Laban tayo ba ba? Olympic, sa Paris Olympic, masaan pa paano? Tuntay din siya pakiplay. Ito po yung bagong issue about Olympics. Pakiplay ka siya. Nasaan na? Ano ba? Sa Olympic opening at Paris, mocking the truth of God. Kasi we're believing that Lord's Supper is a part of God's scripture. Diba? Ito ipahagi ng buhay ng Panginoon. Na bago siya mamatay, ay nagkaroon ng huling hapunan. And these people mock Jesus Christ, mock the Lord in the Lord's Supper, played by the drag queens. Sabi mga drag queens? Mga transgenders, mga bakla, kung saan, doon sa Olympic opening, parang insulto nila. Not only that, we're the last days because they have that all. Diba? The moon. Sa opening ng Soya ng Pansolipin, may moon. Saan ba nakikita yan? Sa Deuteronomy na ginawa si Diyos sa mga Israelita. And then comes the last, the revelation, with the pale and the white horse, nakita rin yan, open yung horse na yun. Pero anong symbol niyan? We're the last days. The Paris Olympic is declaring that we are on the last days. That people mock the Lord, that they use symbols came from the Bible, that we are on the last days. Di ba also kaya kapag napasakan sa Diyos?
ilang condition na nakakataan kung paano nila mastahan ng Panginoon. Commercial lang po yan, hindi ko yung lagi kasi condition. What we're talking about today, about the Lord's Supper. Ang setting po nito is that nang ang Panginoon ay nagkaroon ng huling hapunan, ano pa ang sila doon? Hinugasan niya pa ang kanyang mga dalawa. At habang hinugasan niya ang paanuman, may mga kaya siya sinabi. Sinabi niya na may isang apostol, isang disipulo na ipagkakalulo siya. Sino yun? Tingnan mo katabi mo. Hindi naman siya. May isang disipulo na ipagkakalulo siya. Sinabi natin na si Judas. At meron siya sinabi na may isang disipulo na itatatwa siya. At that setting na gabi niya, hinugasan niya pa ng kanyang mga disipulo, nagawa ng huling hapunan, meron siyang dalawang hinula. O sinabing mangyayari, dalawang disipulo, magtatatwa at magkakalulo. Ano ang mas mabigat na kasalanan? Kasalanan ni Judas, kasalanan ni Pedro. Kasi si Judas, ang saga, binitray. Pinagtaksilan o hinudas nga, kaya kasalanan Judas. Pero si Peter, dininay, tinatwa. Ay, hindi mo siya kaibigan, hindi mo siya kanila. Pero si iba, lagi kasalanan Judas. Yung pagkataksin niya, nagbunga na, nagbabayad siya. Diba? 30 pirasong pila, kapalit na paghuli ni Jesus. So, ito yung example, ito yung setting niya. The last night that Jesus Christ is telling that this is the last day, ako'y may puntahan. At nais ko kayo iwanan. At kaya nga may mga versikulo tayo binasa kanina na nagulimihanan ang mga disipulo. Panginoon, saan ka pupunta? Diba? Mahaba ating text kanina, pero gusto kong i-ibigay yung mga versikulo niya. Para magkakakuha yung setting na natin pinag-usap. Ayan. So, huwag babagabag ang inyong kalooban. Don't worry, sabi ng Panginoon, si Anis ako eh. Kung sabi ng mga gusto, Panginoon, saan ka pupunta? Sama kami. Pero don't worry, may puntahan ako sa bahay. Ito yung magandang promise my Father's house. Puntahan doon, maghahanda ako. It's the promise of the Lord. Do you think this promise is just only for the 12 disciples? Kasi, hindi yung nakausap niya ito yung mga disciples. So, sa bahay ng aking may maraming silid. At kapag naipaganda ko na kayo, hindi ako ibabalik at kasama kayo upang may mga pilit ko kasama na. At alam niyo ang daan patungo sa pupuntahan. Sabi sa akin, Tomas, Panginoon, hindi mo nailag kung saan yung pumunta, pero paano na malaman ang daan? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At walang makapunta sa Ama kundi sa magitan. The scriptures alone tells us kung gaano mahalaga ang Panginoon sa buhay ng Kristyanismo. Diba? Ang sayo, talagang walang panganasilong ng langit ang ikaliligtas ng tao. Hindi si Buddha. Diba? Hindi si Maria. Sa araw dito sa Octente. Pastor, sabi sa akin, kilala niya ako, Pastor. Wala ka ba kay Maria? Wala ko, nanay siya ni Christus. Pero bakit yung mga born again? Tinatapastakan niya yung mga si Maria. Kaya sabi niya, ikaw ba natapastakan ba yung magulang ng barkada? Ano sabi niya? Hindi, si parents siya ng barkada. Pero hindi na, kumbaga, ang kanyang konsepto is that knowing Maria, as a Savior, wala tayong magtatalo. Pero respecting Maria sa Mother of Christ is respectable. Di ba? Talagang dapat yun. So, we are claiming that Jesus Christ is the only way. The Bible tells, wala sa Bible na si Maria. Amen. Wala mo. Let's go to our now. So, the concept of if and then follows before our pastor. Jesus, as the if, just as the if and then principle is used in computer programming logic, we also see a similar principle at work in the Bible, which is our verse. Okay, today we dive into John 14:1-14. So together we will remember this. Number 1. If you know me, then you will know my Father. Dito lang pumasok yung if and then statement ng Panginoon. If you know me, then you will know my Father. Kung kilala mo ako, then kilala mo ang Diyos na. So nakita natin ang
tinatawag natin Trinity in action. Kung saan nag-umikilos ang tatlong estado ng Diyos. We're not with all gods. We're Trinity. One God, we three. So, ito pinapakita rin ang salita ng Diyos ng John 14:7, if you really know me, you will know my Father as well. Kaya nga, di ba sa panalangin natin, lagi in Jesus' name, pray. In the context of your prayer, we're talking to God, sa Diyos. Panginoon, Diyos Ama, ito po, we are close to your prayer. We always close our prayer in Jesus' name. It's because of the word, John 14:7, na kinikilala mo si Jesus, ay kikilala mo rin ang kanyang Ama. If you know me, then you will know that my Father is in me, and He is in Him. So kapag kilala mo si Jesus, ang Panginoon, ang Diyos, ay nasa kanya. John 14:11. Believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the world themselves. Pinakita ni Jesus, pinapakita niya, ako, ito ang amin. Imagine, sabi niya kay Tomas, hindi mo ba ako nakikilala? Tomas, sa dami ng aming pinagsamahan, 3 taon tayo magkasama. Nakita mo paano ako nagsimula? Nagpagaling. May sakit. Sabi sa Bible, paano Bible sa atin ng Friday. May first time ginamit na, pinagaling niya ang lahat ng ulo niyang karamdaman. Nagpalagad ng mga lumpo. Nagbigay ng paningin sa mga bulag. Imagine those miracles. Have you nakarinig na ba kayo ng tao na nagpapagaling ng ganun kadalang karamdaman? Meron mga pain selected lang tayo para pagaling. Diba? So, but Jesus Christ has an unlimited miracles done before the eyes of His disciples. Kaya sabi ko, Mas, gamay ba, hindi mo ko nakikilala? So, pinapakita ng Panginoon, Tomas, if you know me, you know God. Kailangan kilalanin mo. Kapatid, we must know Christ. Hindi na siya Kristo na tuwing mo lang pinupunta sa bahay sa bahay. Hindi na siya Kristo na naalala mo lang kapag sinusubo. Na kapag wala paalwan ng buhay, kapag walang problema, ay lumalayo ka sa Diyos, at di mo na kilala ang Kristo. You must know Christ. You know Christ. Kilala mo si Jesus. If you know that committing sin will not please Him. Kilala mo si Jesus. Kung alam mo ang paggawa ng kasalanan ay hindi nakalulod sa Panginoon. Tama? Binabasa ko tutunan nun eh. Kapag dumating siya sa iglesia, na ang tinuturo ay panay kaalwanan, na ang tinuturo ay panay nakakakiliti sa pandinig ng mga tao, hindi na natututok ang mga kasalanan ng iglesia, umalis ka na sa iglesia niyo. Those pastors who preach things is prosperity, things about health, things about na talaga ayaw ng malakit ng kapatid. Lahat ng pinipreach niya, nakakatuwa, lahat na those pastors are not preachers. They are motivational speakers. Sabi ng pastor, gawin natin ang dapat. Magtuwid ng kasalanan. Kapag ang kasalanan ay hindi namin pinapansin sa inyo, magtaka na kayo sa pastor ng pakiulang. Hindi naman na kami mag-review. But we know our sins, your sins, we are all accountable to God. You know Christ if you know that committing sin will not please Him. Last Saturdays ago, we attended spiritual retreat. So talagang nakaka-refresh because from then on, we trace, yes, we do not commit the sin of killing and murder. We do not the sin of adult. Hindi natin ang gagawin kasalanan ng mga kasalanan talaga malubha. But then, we trace that commit sin every day. Makakawa pa tayo ng kasalanan. Chika nila, grabe, ang dami kong nag-chika pala. Pastor, ang dami na chika kasalanan. Buti na lang, pinapulit yun kasi buti hindi na wala nakabasa sa mga kasama. Sige, Pastor, nasabi naman lang, isuko niya sa mga. We all commit sins. And yet, we ignore, ay, masarap yun, naging ang tawag.
If you know Christ, you must know that committing sin does not be sin. Hindi nakakatuloy sa mga. You know Christ if you know that superstitions are not His will. Kilala mo si Jesus kapag hindi ka naniniwala sa mga kasakitan. Amen? Ay, sabi na, wala namang mawawala kapag tayo'y naniwala. Hindi ito yan. Nawawala ang inyong pananampalataya tuwing naniniwala kayo sa mga kasakihan at superstitions. Bilang pastor, bilhin ako kayo. Kapag nakamit kayo ng kapatiran na naniniwala sa superstitions, i-review ko. Because sabi John 46, I am the truth. Is kaya sabi ako ang patutuhan, ba't naniniwala sa kasagupalingan? Habang naniniwala kayo sa mamamahiin, hindi kayo makakalaya dahil hindi nga nakatuhanan. Si Jesus ang katuhanan. Wala na akong masama kung tayo ngayon. Masama! Nalulungkot ako, minsan narinig ako isa ka ng Kristiyano, iniwala ka sa pamahiin. Patawagin niyo ako. Kasi ito aking bonero. Pastor, gusto mo na nakagawa yan, pero hindi. Minsan, nais namin magtuloy. Bakit pa tayo nagsisiga kung hindi namin tutuloy naman yung mga pagkakaroon? Hindi mo ba? You know Christ if you know that superstitions are not His will. Traditions, the cultures of the people na against sa looban ng Diyos, yan ay malayong pagkakilala sa Panginoon. You know Christ if you know that compromising your faith will give you disgrace. Kompromiso, ano tawag yan? Compromising Christian. Gano'n ka kamilala ng mga kaibigan mo bilang Kristiyano? Ikaw ba yung Kristiyano, ang daling ayain pag linggo? Ay, wala yan, Kristiyano. Pero kung nag-alas ko isang pagpunta ko dito, isang bas ako. Mga magkukumakin, nagdadalagin ko ito. Asa si Tumarigan? Naku, baka sama ba yung born-again mo? Hindi masama yung pag-linggo ng umaga. So, let's get it. Ay, sinama ba siya? Ay, daling ayain mo. Wala na mga sa simbahan na din. What is your testimony before these people? That you are not having, you are compromising your faith. Hindi mo kayo paglaro ng pananampalataya ngayon pa. You did not know Jesus Christ. Because hindi tayo maglaro ng Panginoon sa mga. Nahihiya ka. Ang prinsipyo ng Kristiyano, makita sa iyo dahil kailangan mong makisama sa mga kaibigan. Oo, ang Panginoon nakisama sa mga makasalanan niya. Di ba yung nag-i-issue sa Panginoon? Ano maging Christian? Ano maging tagapagkita? Kasalanan yung mga straight, mga publikano, mga makasalanan, mga corrupt people. Actually, ngayon, gawin natin yan, ha? Alam ba kung may pasok barkada namin mga ninong, mga sugarol, mga dukista. Hindi, maniniwala kayo sa amin mga preaching. Kasi ang barkada namin, mga ganun tao. Pero do you know, ganun si Jesus doon. Kaya ang hirap ng kanyang ng ating gospel that time. Parang naniniwala yung pastor mo, isipin mo yung bagay mo. Parang, taniwala yung image ng Lord that time. Kasi yan ang image siya, hindi talaga believable. Pero hindi nag-compromise ang Panginoon makasama sa mga makasalanan niya. Nakasama siya, tulis them out. Maabot sila. Hindi mo kung Kristyano mo, wala ka ng kaibigan unbeliever. Di ba? Na holier than thou, ikaw yung ganun mahal na ano dito. Lalo, no? So, ibig sabihin, you should declare that your faith is here. Christian ako. So, kailangan gano'n silang limitasyon ng pagkakilala sa iyo. Kasi kailangan makilala ka. Dahil dapat kilala mo ng Panginoon upang makilala ka anak ng Diyos. You know Christ, if you know that compromising your faith will give God, will give Jesus Christ His grace. Dapat lagi nabibigyan ng mabuting Panginoon lagi sa buhay. Hindi yung itago mo muna sa wallet ng Christian life mo. Lalabas mo na siya sa libro. Are you that kind of Christian? Compromising Christian? Ano sabi ng Revelation? Kung ikay malahig ka, hindi mainit, hindi malamig. Anong sabi ng Panginoon? Susuka kita. How to know Jesus better? Panginoon, paano ka lalo makikita? Pastor, how can I know
Jesus paid for. We're going back to the very basic. Accept Christ as your Savior. Tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas na natin. Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan ang pong kondisyon ng kaligtasan na basahin niyo po. Kung sinasabi, idiniglara ng iyong mga langit na iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at maliwala, maya ng buong puso na siya'y Diyos, na siya'y anak ng Diyos na binuhay na mabuti. Ikaw daw ay maliligtas. Yan lang po ang kondisyon ng kaligtasan. Hindi pagtulong, hindi pagkawang-gawa, hindi pagiging mabait. Ang sabi ng iba, punta ko sa langit kasi wala naman ako sa ginagawa kasama. Ito ko ulit, nasa office. May katabi ako yun, pag-deliver ko sa kanya. Bakit sabi niya? Do you think maliligtas ka? Napakalaman. Oo naman, sabi ko, ikaw. Oo, ligtas ako kasi mabait naman ako. Iba't ako tinatanong ng ganyan. Ako tatanungin mo kung maliligtas ako. Bakit naman? Linggo-linggo nagpapastor ako. Tapos hindi pa ako maliligtas. Napaka-unfair naman ng Diyos sa tagilid mo. Kung magdadala ko isip ako, ligtas pa. Kapag tinanong ko lang ng isang tao lang, ligtas ka ba? Hindi ka dapat nagdadala ko isip. Ligtas ako. Dapat na mayabang ako. Ano sabi ng kasama ko? Bigla siya sa bagay. Pero pa, hindi lang pamagdan. Gawa. Na kung mabait ka, maliligtas ka na. Hindi naman yung kondisyon ng kaligtasan eh. Napakasimple. Tanggapin lang ang Panginoon bilang tagapagligtas sa kanyang buhay. Meaning, walang qualification. Kaya kahit ang mga halang kaluwa, ay maligtas. Kasi napakasimple yung requirement ng kaligtasan. Pero bakit marami ang hindi tumatanggap ng kaligtasan? Hindi ba kayo na nabibigatan ng mga kapatid o lalakayo o anak kasi nga na walang kaligtasan? Samantala napakasimple na kay share ng celebration sa kanila. Napakasimple na. Simple sharing of this verse will make their eternal life. Kaya naiiyakan ko siya. To know this better is to accept this Christ as our Savior. Basic tayo read this word. Nagbabasa pa kayo ng Biblia. Excited na yung mga bago kasi talaga. Pero sa mga dati, mas sinabasa nyo pa yung mga post sa Facebook. Read the Bible. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates into the dividing soul and spirit, the joints and marrows. He knows God, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Ang salita ng Diyos talagang buhay, kaya kapag yung binabasa yun, buhay na buhay siya. Nag-minister sa buhay ng tao. So, kailangan natin magbasa ng Biblia upang makilala mo pa ako. Makinig na mga pagkakabagay ng mga bata. Huwag lagi nasa cellphone. Bawal ang cellphone pag worship service. Magalit na kayo sa atin. Kasi mas magalit na sila pag Please focus on the Word of God. Balik-balik na ang emergency yan. Akit naman, nasusunod ang bahay mo. Kailangan mo ang Why? We must focus on the Lord. Please, in the Word of God. Next, be filled with the Holy Spirit. Last time pa, 2 years ago, yung retreat na yun. So talaga, sabi nga ng pastor, kasi we are Baptist. Yung Baptist kasi hindi tayo masyadong sabi nga sa Baptist Church, napapagin lang ang Holy Spirit kapag doxology na sa Baptist. Pero do you know, the Holy Spirit is ministering to us every day of our lives. Jesus Christ is sitting at the right hand of God. And God the Father is under heaven. Sino kasama natin ito? Banal na Espiritu. So, magpuspos tayo ng Banal na Espiritu. To know God, to know Jesus Christ more, be filled with the Holy Spirit. Ephesians chapter 5:18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Bakit? Ignong para.
ang Espiritu sa Espiritu ng anak. Huwag na tayo mag-hipokrita, lahat tayo nakatikim na ng anak. Iba ang dalalan pa sa kamay, hindi pa nakakatikim. Lalagyan ka lang dito ng elemento. Ay, mga bata, wag. Oh, yeah. So, why is this in-describe siya para siyang Espiritu? Because kapag nakayin kayo wine, lalala ka sa Espiritu. Nawawala ka na sa sarili. Kung yung talagang hindi mo nakukuha sa sarili mo, ang bawat masaya ang Espiritu ng anak. The same way with the Holy Spirit. Kapag pa kayo nagpakalamo sa Espiritu ng Panginoon, ang nananahan, ang binigilos, ang nagbinig ka ng buhay mo, ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya po siya. So be filled with the Holy Spirit. Fourth, how to know Jesus Christ more. Seek the Lord through prayer. Manalangin. Bakit ang panalangin napakahalaga? So, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me. When you seek me, you will your heart. Sa panalangin, doon mo hinahanap ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah, kapag hinanap mo ako, kapag nabawa ka sa akin, hanggang kita, dahil ang iyong pagtawag ay nagagalit sa iyong puso. Kaya mahalaga ang panalangin galing sa puso, hindi kinakalisan. What's the God's hotline number? Ano hotline number ng Panginoon? Jeremiah. Sabi na po dyan, call unto me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you not know. May pangako pa Panginoon sa panalangin. Ba't mga anak? Kung sana Jeremiah 33, which is the hotline number of God, call to me, and I will answer you. Bakit may mga prayer akong hindi ka na masagot? Busy ba ang linya ng Panginoon? Bakit hindi niya nasasagot? Basically, di ba tatlo lang naman ang uri ng Panginoon ng sagot? Ano ang walang sagot? Yes. O yan, natagap mo na yung prayer. Ano yung request mo? No! Hindi mo matagap-tagap. Akala mo, hindi pa sumasagot ng Panginoon kasi ang tanging alam mo ng sagot, yes. Parang mga bata ngayon, hindi mo tumagay ng loob. Oo, may mga bata lagi namin pasagot. Okay, ano ba yung pangalang status sagot? Okay, meaning sumasagot ng Panginoon. Kaya lang, ang tanging alam namin answer prayer, yes. Di ba sinasagot ng Panginoon? Di ba na-answer? Kasi ang tanging alam ng yes lang, iba na sumagot na pala ng no. O kaya ng wait. No? Hindi ka lang nakikinig. I-change ka lang. Di ba? So, God answers our prayer. Jeremiah 32. Tumutugo siya sa aking panalangin. Number 5. Fellowship and live out your life with the saints. How to know Jesus Christ more? Fellowship. Matthew 10:25. Not giving up meeting together, as some are in the habit doing, but encouraging one another. And all the more you see the day of approaching. Mahalaga po ang fellowship. Nakakalakas ito. Amen? Nakakalakas. Kapag kayo sumasabat ng araw na linggo, hindi na kayo sa Panginoon nagdadala ng pahandog, kundi maging ang handog mong buhay sa kapwa-kapatiran. Hindi yung nag-closing prayer para si Pastor, tumasalit-sit na sa pagsalit, alam mo nasusulong ng bahay. Kailangan mo makapag-fellowship mo. Balik ko na lang may emergency. May Pastor. Kailangan mo na pagkamay-kamay muna kayo, di ba? Nakakatulong mo yun. Di ba? Sa yung mga pastor, kailangan namin yan eh. Gawin sa si Pastor, daw pinansin. Pag hindi pinansin, well, yan, no? We are flattered. Gusto namin kayo nakakapit. Ako naman, talagang bata pa lang ako, church namin. Talagang every Sunday, kapag di ako nakamay ng pastor, hindi kulang ang aking Sunday. Parang blessing ng Lord yun na. Kung nakamay ako ng pastor. Kaya yung yan ang umitin, hanggang ka, bakit makamay ako kayo na? Isa nakita ko sa office, pagkaba ko nalabasan lang, hindi mo lang nakamay ng mga. Why? It's fellowship. We encourage one another. Hindi ko pa kayo nakakakwentuhan. Hindi ko malalaman mga problema nyo kung anong mga kailangan ng panalangin. Makamayan ko naman kayo kung hindi ko na pagsaba. Sana ay makatulong na
Pilipinas kahit makan tayo ng college. Diba? Kahit kayo, ang bawat buhay nyo ay encouragement sa church. Kami ni Pastor, tinitingnan namin sino wala. Hindi kami nagagalit. Namimiss lang namin kayo. Someday, hindi yung akin. Diba? Hindi, nanonood, hindi. Bukod sa usher sa nag-check natin. Kaya wala sila. Hindi naman kami nagtatawa wala sa akin. Why? We miss you. If we as pastors or human leader miss you every Sunday, how much more the Lord? Si Jesus na naghintay sa iyo, araw na magsamba. Please don't miss it. If ever you have some appointments o talagang mahalaga, okay lang yun. Hindi naman namin kayo tinatanong kung nasan kayo. Diba? Pero lalo na mga church leaders, magpasintabi naman kayo sa amin ni Pastor. Minsan din namin kung nasan kayo. Diba? Correction ba? Nasan kaya yun? Nalala namin. Alam lang. Kahit tayo mag-program. Pero mga members, okay lang po. Malaman namin kayo nasa Singapore, at least may PJ na pag-uwi. So, fellowship. We should fellowship. Okay? So, not necessarily, no. This Stephen 10:25. Do you think this is a commandment? Utos ba to? Nakapag-hindi sinunod at nakakasala kayo, sagutin niyo sa sarili niyo. Sagutin niya. Ang Hebrew 10:25 ba ay utos na kapag hindi mo sinunod, nagkasala ka. Sagutin mo. Unang sagot mo, yun ang sundin mo. Kapag hindi mo nagkasala ka. Yan po yung nakapag-vision sila. Pero from myself, based on Hebrew 10:25, it is an admonition. Ano yung admonition? Hanggang maaari, please, may Tagalog admonition sa Tagalog. Parang, sana naman dumalo kayo. Encouragement. It's not a commandment. So, kapag absent kayo, that means na nagkasala. Okay? Malinaw. So, next atin, ano mo absent? Kasi nagkasala. Ito naman, kailan ka nagkasala at umabsent ka sa church? Doon ipinalit mo, kasalanan. Tama? Yung option mo, pagpalit sa pagsamba, kasalanan. Hindi nagbibigyan ng wala sa Diyos. Pero ang option mo ay family reunion, na once a year na linggo pa ng hapon, linggo pa ng araw nila, it's not the same. It's also a ministry. Na kailangan makasama ka ng pamilya mo sa kanyang gawa, sa kanyang birthday. Di ba? Pero huwag kang gagawa ng kasalanan, pinalit mo sa gawa ng pamilya. Nagkakaintindihan ko tayo. So if you're absent, family things, we're not judging you. You have your own reason. But only God knows your reason. But please, as advice from your pastor, don't choose sin over fellowship. Huwag yung pili ng kasalanan, kapalit ng gawin. Kaya nga lagi sinasabi, bawat pagsamba, bawat pasensya ng sa iglesia niya, ay isang tatag ko tayo. Walang mga natin. John 17:13. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesus Cristo na iyong sinunod. Ito yung tunay ba na kaligtasan, makilala natin ang Panginoon. To know God more. Okay? Kailangan makilala natin ang Panginoon. Sabi, if you know God more, if you know God, hindi ka talaga masasanay kung wala kasalanan kasi you have the fear of God. If you really know Jesus Christ, then you know some really incredible truths about salvation. Kung alam mo Panginoon, mas gusto mong malaman ng Biblia, mas gusto mong mag-decide na mag-aral, makinig. You know the salvation, God the Father, and living, and empowered life. Nabubuhay ka may kapangyarihan ng anak ng Diyos. So really knowing this, really knowing life. Ang nakilala sa Jesus ay malaman ang ano ang buhay. If you know Jesus, then you know life. Kung alam mo si Jesus, kilala mo ang buhay. There's something I find preaching this story. May isang sundalo naghirap at sa kanyang napanghirap, nais niyang tumigil muna sa pagsundalo. Pero that time, that year, kailangan subuin ang mga sundalo sa isang labanan. At
sundalo ko, dahil gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya maghanap buhay, nais niyang umalis sa pagsundan. Kailangan niyang paalam. So nagpunta siya sa gate po ng White House. At doon nagtambay, kasi sinubukan niya pumasok, ayaw siya papasok. Doon siya makausap si President Abraham Lincoln. Tapos siya nakakalupod yan, mga sa kanyang isang bata. Ano po, ang problema niyo? Nais po si makausap ang Pangulo. Dahil nais ko mapaalam. Kinuwento niya yung problema niya. Kailangan ako ng pamilya ko, kailangan maghanap buhay, kailangan buhay sila. Hindi ko kaya lumaban, hindi ko kaya ituloy ang aking pagsusundalo. Sabi ng bata, halika po, samahan niya. Nakasya. Pumasok sila sa gate, binuksan ng guard, hindi man lang siya sita. Nakapasok sila sa entrance ng White House, walang sumita. Umapat sila sa bulwagan ng White House, walang sumisita. Andun yung mga iba't ibang mga gabinete, maaaring walang sumisita sa kanya. Kanta siya sa bata niya. At umawag sila sa pintuan ng opisina ng Abraham Lincoln. Nung pagbusan niya ng assistant ng presidente, sabi niya, President, may panahon niya. Sabi ng Abraham Lincoln, saan? Sino ang kasama mo? Anak ni Abraham Lincoln. Ang nagrakay sa sundalo upang makausap si Abraham Lincoln. At pinagbigyan natin ni Abraham Lincoln ang problema ng sundalo. Sabi, sige, bibigyan ka ng permiso. Iwanan ang sundalo, uwi ka sa intaran at buhay ang iyong pamilya. This is only Jesus is the access to us. Tanging si Jesus ang daan makalapit tayo sa Ama. Walang hadlang sa maglapit sa Ama. Mga kapatid, do you know Jesus? Hanggang doon naman sa pagsamba at kilala mo sa Panginoon. Hanggang saan sa buhay mo nananatili ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus sa buhay. You must know Jesus. I just want to sing a song. Another reason. I want to know you. Kung alam niyo po, pwede ko sabihin.
sa iyo. No God, no Jesus Lord, because Jesus Christ is the only salvation, the only truth, the life, and the living God. Yes, God. Sa mga kapatid, nais na claim. Sa mga kapatid, nais na isumo ang kanyang mga kasalanan sa Panginoon. Kahit ako Kristiyano, ginagawa ko pa to. Kahit ako Kristiyano, ginagawa ko pa to sa Panginoon. Kahit ako Kristiyano, hindi nakikita ng kapwa ko, wala ako ay Kristiyano. Kahit ako Kristiyano, hindi pa ako nagpapatawad. Kahit ako Kristiyano, nasusukla pa din ako at nagagalit. Pero sa oras na ito, nais ng Panginoon, makialam mo siya ng lubos natin. If you know the Lord, you will not compromise your faith. If you know the Lord, you will not commit sin that will disgrace you. God loves you more than you know. Yes, Lord. Sa iyo pinatayuan mo na sa kagabi ng Panginoon, sa kasakit talaga. Panginoon, sa oras na ito, kinikilala mo ang sarili sa mga kasalanan. Panginoon, sa oras na ito, nais kong tanggapin kami na tagapagligtas sa aming buhay. Panginoon, ako po ay makasalanan. Nais kong tanggapin mo ang bilang lumahan. Patawarin po ako sa aking mga kasalanan, sa kasalanan ng aking ama, sa aking mga magulang, sa kasalanan na gawa ko lang sa iyong kalooban. Panginoon, tinatanggap kita. Bilang ng Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa akin mula sa oras na ito. O Diyos, aking pong tinatanggap ang iyong banal na Espiritu upang mababago ng aking buhay. Talikuran ang mga kasalanan at sumunod at lumalan at ayos sa iyo, Panginoon. So, Panginoon, kalinahin mo ako, Panginoon. Sa mga kapatid na nais magsuko ng kanyang kasalanan, sa nagsuko ng kanyang kahingahan, nais magpatawad, nais magsuko ka sa aking panalangin, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung ako ba ay Kristiyano, lumalakad sa naliliman. Sinasabi ang sinisimba ang nagiging magsubalit gumagawa ng kasalanan at kalatasanan sa iyong paningin, Panginoon. Panginoon, i-deliver mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa aking pagkakasalan. Gawin mo ako karapat-dapat sa iyo. Punasan mo at tinisin mo ako na yung totoo ni Kristo na aking pagkakas. Mga kasalanan na ipapalingin sa akin. Kasalanan na bibigay sa akin at kawihan ng aking buti. Jesus, patawarin mo ako sa aking kalupastahan sa iyo. Sa mga kapatid na nawawala ng pag-asa, sa mga kapatid na kailangan ng nakagalingan sa nakaramdaman, sa mga kapatid na nawawala ng tiwala sa Diyos, sumunod ka sa aking panalangin, Panginoon. Nais ko manumbalik sa iyo, Panginoon. Ang kawalan ng tiwala at pag-asa. O Diyos, patawarin mo ako, Panginoon. Panginoon, bigyan mo ako ng kagalingan sa aking karamdaman. Panginoon, tulungan mo ako magpatawad. Tulungan mo magmahal sa mga tao hindi kayo ibigin. O Diyos, iligtas mo ako sa kasalanan ito, Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ako, Panginoon. Sa aking mga pagkakamali, muli mo akong ipurido, Diyos. Salamat naman sa mga ganito na pagsalita. Salamat sa iyong mga salita. Kahit sa kalamin po, maglalapang dito. Sa pag-ibig na yung mga salita, sa pagkabasa ng Biblia, sa panalangin, sa pag-ibig, Lord, palalimin mo kami na yung mga salita. Just the time I think that I hit God in the fire of sand. Just the time I did when I see God, my world